Umalingaw-ngaw ang isang malakas na kulog sa langit pagdating ng bida. Habang muli na namang tumutugtog ang pamilyar na BGM na ito, biglang bumalik ang oras sa taong 2011. Ito ang kauna-unahang time travel drama ni Direk Yu, ang Palas. Naging sikat agad ang seryeng ito sa buong bansa pagkalabas pa lamang. At dahil dito, biglang sumikat si Yang Mi. Naging nangunguna siya sa mga aktres na ipinanganak noong dekada 80. Ang kantang A Love Offering ay naging popular sa lahat ng dako. At higit pa rito, tinawag ng marami ang 2011 bilang taon ni Yang Mi. Ngayon, 14 na taon na ang nakalipas. Hindi na natin alam kung ilan pa ang nakakaalala sa seryeng ito na kwento sa palasyo. Kaya naman, samahan ninyo ako ngayon sa pagbabalik tanaw. Balikan natin ang panahon bago ang paglalakbay sa panahon. Ang pangunahing tauhang babae ay si Ching Chuan. Isang estudyante ng history sa ika-21 siglo. Tagapagmana rin ng isang tindahan ng mga antigüedades. Araw-araw ay paulit-ulit lang ang buhay. Hanggang sa isang kakaibang panaginip, ay tuluyan ng sinira ang katahimikan. Nanaginip si Ching Chuan na hindi sinasadyang napadpad siya sa isang set ng pelikula. At sakto namang isang historical drama ang kinukunan doon. Bilang isang die-hard fan ni Emperador Yangzheng, hindi matanggap ni Ching Chuan ang pagbabago nila sa kasaysayan. Agad siyang nakipagtalo sa mga tauhan ng produksyon. Ngunit hindi siya pinansin ng mga ito. Diretso siyang pinalaya sa set bilang isang estranghero. Paulit-ulit na nagmura si Ching Chuan habang naglalakad. Ngunit isang makapal na usok ang sumunod. At isang boses ng isang babaeng hindi niya kilala ang narinig niya mula sa likuran. Lumingon si Ching Chuan dahil sa pag-usisa. At nakakita siya ng isang babaeng nakasuot ng damit na pang Qing Dynasty. Paulit-ulit na binabanggit ang pangalan niya. Umuwi ka na, Ching Chuan. Alam mong Ching Chuan ang pangalan ko. Naglakas loob si Ching Chuan na lumapit. Gusto niyang siyasatin ang nangyayari. Ngunit pagtalikod ng babae, diretsong pag-atake ang sumalubong. Isang mukha na eksaktong kamukha ni Ching Chuan. Para itong panaginip, ilang tao kaya ang nagulat noon sa eksena. Sabay bagsak ng libro. Nagising si Ching Chuan mula sa pagtulog. Panaginip lang pala ang lahat. Ngunit hindi niya alam na magkakatotoo rin yon. Pagkatapos ay pumasok ang nanay niya. Sinabihan siyang bumangon na dahil baka malate na siya. Doon lang naalala ni Ching Chuan na araw pala yon ng kanyang kasal. Ngunit hindi niya gusto ang kanyang mapapangasawa. Kung hindi dahil sa paulit-ulit na pangungulit ng kanyang ina. Hindi sana siya magpapakasal ng basta-basta. Dumating na ang araw ng kanilang kasalan. Habang mapagmahal na isinusuot ng kanyang mapapangasawa ang singsing sa kanya. Naaga ang atensyon ni Ching Chuan ng isang painting sa dingding. Pagmasdan niyang mabuti. Ang babae sa larawan ay napakaganda ng pagkakahawig sa kanya. Biglang lumutang ang larawan kahit walang hangin. Diretso itong lumipad palabas ng bahay. Nang makita yon ni Ching Chuan ay kusang loob siyang sumunod. Iniwan niya ang mga taong gulat na gulat. Dinala ng larawan si Ching Chuan sa iba't ibang kalye. Dumating sila sa isang masukal na kagubatan. At huminto sa isang malaking puno. Akala ni Ching Chuan ay susuriin niya ng mabuti ang larawan. Ngunit sa sandaling iyon, isang pambihirang pangyayari ang sumalubong sa kanya. Ang siyam na bituin ay nagkasabay na lumiwanag sa kalangitan. Kasunod noon, isang liwanag na ginto ang sumilaw. At bigla na lamang nawala si Ching Chuan. At bumagsak siya sa isang time tunnel. Habang lumilipas ang panahon, ang mga bagay-bagay sa paligid niya ay mabilis na umatras. Hanggang sa tumigil ito sa isang eskinita sa panahon ng dinastiyang Yangzheng. Tagsibol. Kasabay noon, sa isang kilalang bahay aliwan, isinasagawa ang masiglang paligsahan ng mga Koratsa para makamit ang unang gantimpala. Ginagawa ng mga dalaga ang lahat ng makakaya nila. Nang handa nang ipahayag ni Aling Weng ang kurasang mananalo ngayong taon, biglang bumagsak si Ching Chuan mula sa langit, tama sa gitna ng entablado. Nakita ni Aling Weng na maganda si Ching Chuan. Agad ko siyang itinalaga bilang kalahok. Hoy! Binibini, sa iyong kasuotan, mukhang hindi ka taga-gitnang lupain. Alin sa mga sining ng pagtugtog ng alpa, paglalaro ng chess, pagsusulat, at pagpipinta ang iyong kahusayan? Napahiya si Ching Chuan sa tanong. Akala niya'y nagkamali na naman siya ng pasok sa isang set ng pelikula. Ngunit nang lingunin niya ang paligid, wala siyang nakitang direktor. At saka bumagsak pa ako mula sa langit. Bigla akong nakaramdam ng hindi magandang kutob, Ching Chuan. Naka-time travel kaya ako.
Ang malas naman yata nito. May ina pa naman akong kailangang alagaan. Kanina kasi, lumipad ako mula sa langit. Kaya naman kinuha ko ang pulang seda at gustong bumalik sa langit. Pero kahit anong gawin ko, wala ring nangyari. Parang paulit-ulit lang na pag-ikot sa isang lugar. Tapos biglang tumugtog ang nahulog na MP3. Automatikong nag-play ang kantang aking pag-aalay. Kasabay ng tila magandang pag-ikot ni Ching Chuan. Napakaganda at kakaibang performance. Lahat ng nanonood ay namamangha. Bigla na lang naging diyosa si Ching Chuan sa paningin ng lahat at hindi niya inaasahan siya ang nanalong bagong reyna ng kagandahan. Ngunit si Ching Chuan ay hindi masaya. Gusto lang niyang malaman kung saan siya napadpad. 7 Chase Drama, taon 47 ng panahon ni Emperador Kangxi. Taon 47 ng panahon ni Emperador Kangxi.